ang napaka-gorgeous na si Kimi. O, di ba? Gorgeous na, napaka pa. Grabe naman nga kasi talaga yan. O, pang Miss Universe ang atake. Grabe yung ganda ni Kimi. Yung face card talaga niya never declines. Kahit saang anggulo. Napakaganda niya. Plus samahan pa ng napaka-glass skin. Napaka-kinis na balat. Glass skin. Tingnan nyo naman yan. Napaka-flawless. Ang tangkad pa ni Kimi dito. So paano, paano nakakaya ni Paolo Avellino ang ganyang kaganda? Grabe. Sobrang nakakasilaw sa sobrang ganda si Kimi. Parang hindi tao, Diyosa talaga siyang tunay, di ba? Noong una, sa damit niya pa lang, di ba? Pang Miss Universe. Kala mo talaga kasali po siya sa Miss Universe. Ang atake, talaga. Sa wardrobe ni Kimi, Team Wardrobe, grabe kayo. Always pasabog kayo kay Chinita Princess. Hindi niyo talaga pinapabayaan. Mga bongga talaga ang mga kasuotan ni Kimi. Like this, dragon pa. So, bagay na bagay sa kanyang pagka-Chinese pa man din. And marami ang nakapansin sa ganda ni Chinita Princess. Ang ganda pa ng kanyang dress. Pinag-uusapan talaga yan. Grabe, di ba? Pang Miss Universe. Sabi nga dito ni Kim Pao, just woke up, scrolling here on X, and then nakita ko look ni Kim today. Sobrang ganda mo. Can't stop scrolling and liking all of your photos and feeds. Sino ba naman nga mag-i-skip ng mga larawan ni Kim Chiu? Talagang mapapatigil ka sa larawan ni Kim. Pupusuan mo talaga. Marami, kahit siguro kapwa niya artista, yung mga inggitera lang siguro ang hindi po mapapapuso sa ganda ni Kim Chiu. Sinong hindi pupuri dyan, di ba? Ang flawless. Grabe. Kimi, sali ka sa Miss Universe. Huy, bagay, di ba? Ang ganda, para siyang hindi tumanda. She never age. Vampira to si Kimi sa sobrang ganda. Napakakinis pa. Nakaka-insecure. Eto pa, sabi nga dito, nako Kimi, lahat ng nasa timeline ko, sabi nila, pang MUPH. Totoo naman talaga, pang Miss Universe Philippines yan si Kim Chiu. Ang atake ng gown mo, pati yung ayos mo, sobrang ganda mo talaga, as in. Pakaganda. Paganda ka ng paganda talaga. Kaya tama yan, cameraman. Focus mo sa Pretty Living Barbie doll na yan. Hashtag Kim Chiu. Nako, sana mabasa po ni Kimi lahat ng mga tweets ninyo, lahat ng mga comments nyo sa kanya. And syempre, ng kanyang wardrobe, di ba? Grabe, deserve po nila ng papuri, bongga naman talaga. Hindi nila pinapabaya si Kim Chiu. Lahat ng babagay kay Kim. Lagi pasabog ang mga gowns ni Kimi. Always yan, hindi patatalo. Books na books talaga yan. Anyway, ayun nga, kadugsong pa dito, sobrang ganda mo talaga. Malamang inggit na naman ang mga basher mo kasi idol nila hindi ganito ka pretty and sexy. Very simple pero elegant na tingnan talaga. Wala yatang gown na hindi babagay at hindi ka pupurihin, na best on gown ka talaga. And panalo din visuals. Bongga. Alam nyo, bet na bet ko yung ayos ni Kimi kapag ganyan, straight hair, nahati sa gitna, sobrang sophisticated, super classy, super elegant, ganyan ang atake ni Kimi talaga. Kesa dun sa mga kolotski siya, mas maganda talaga ito, straight hair ni Kim Chiu. Para siya dyang diwata talaga, sobrang ganda. May imagine mong itsura ng mga fairy. Ayan, ganyan-ganyan na description kay Kim. Ganyan sa itsura ni Kim, description ng mga nai-imagine nating fairy godmother. Ganon. Anyway, dumako naman tayo dito sa dahilan ng pag-iyak ni Kim Chiu kahapon. So, backstage pala ay napaiyak si Kimi. Napaiyak po siya na para bang meron po siyang biglang naalala, nag-flashback sa kanyang utak. So, nahuli po yun ng Cam. And dahil po iyon sa kanta ni Jolina Magdangal na kapag ako ay nagmahal. Huy, parang relate na relate talaga. Alam nyo kasi hindi lang sa pag-ibig ito.
For sure, maraming aspeto ng pag-ibig kasi grabe talaga magmahal si Kim. Even sa kanyang pamilya, 'di ba? Kapag siya ay nagmahal, talagang napaka-selfless. So, maraming reason kung bakit siya naiyak, sure. Sabi dito, Kimi was caught crying at the closing of the show. Mimi Vice to Kimi. Uy, napansin pala ni Mimi Vice. Ayan, bakit ka umiiyak? Team song nyo yan. Na ano pa nga, napansin pa nga itong si Kim Chut na asar pa. So, marahil pwedeng team song, hindi ba? So, ayun nga, may napa-comment dyan. Kaninong team song, di ba? Team song Nino. Kanino? Ayan, ni Pau at Kim daw. Huy, kinanta kasi ni Kim yan nung show ng Showtime sa abroad. So, marahil, baka nga, team song nila ni Paolo Avellino. So, siguro napaparelove si Kimi kasi nga, si Paolo, di ba, ay pupunta nga po ng Cebu. And kasalukuyang nasa Cebu si Paolo ngayon, ayan, para sa Sinulog 2026. Anyway, dumako tayo ngayon sa comment ni Miss Rowella May Arpon. Sabi niya, Miss Gandara, paki-post to sa ex account ni Paolo. Hoy, ano yan? Parang napaka-importante at kailangang ipabatid kay Paolo ang inyong mensahe. So, eto yung comment niya. Kung talagang mahal niya si Kimi, ito na yung pagkakataon niya na ipagtanggol niya si Kimi dahil sa pananahimik ni Paolo, si Kim ang nababash. Kami ang nasasaktan sa part ni Kimi. Kung ang pagmamahal ni Pau kay Kimi ay tunay, ayan, gawin niya ang part niya para hindi masaktan si Kimi. Yan ang tunay na lalaki. Wow, grabe, sapilitan na ito. Talaga, sapilitan na si Miss Rowella May Arpon. Pinaamin na niyang pilit si Paolo Avellino para hindi na daw masaktan si Kim Chiu. So, for Kim naman pala ang dahilan. Kasi lagi nasasaktan si Kimi. Tuwing walang pag-amin, confirmation lumalabas kasi na playtime niya lang si Kim pagkanon. So, for Kim, pero kasi kung pagbabasehan naman natin ang kilos ni Paolo, wala namang pagtatangki sa kanya. Naalala niyo ba yung sinabi ni Paolo Avellino kay MJ na wala naman siyang tinatago, pwera na lang kung may napagkasunduan? Yon. Paano kung may napagkasunduan sila ni Kim? Sino susundin niya? Ang mga basher, ang mga fans, o si Kim Chiu? Siyempre, hindi niya i-break ano man yung napagkasundoan nila ni Kim. But this 2026, maraming umaasa. Well, sana, ayun, mapagkasundoan na nila. Yun. Sana mapagkasundoan na nila ni Kim na mag-out na ng kanilang relationship. Ayan. Baka pabutin pa rin nila yan ng 2 years bago umamin, OMG. Parang hindi natin makakapag-intay ang mga fans. Charot! Kung tunay kang fans, makapag-iintay. And dapat baliwala lang ang mga putak ng mga bashers. Tama? Am I right? Comment below. Charot. Anyway, sabi naman ni Miss Rosemary Chano, hindi po first time, maraming beses na sila umatay ng mga party na sila lang dalawa. Christmas party sa gymmates nila, birthday party ni Leo Cayetano, Sir Deo's death anniversary and birthday party. Kumakain pa sila dati sa restaurant ni Miss Garlic, Derek Chad, and what's wrong with Secretary Kim's staff? Pa-advance birthday party ni Kim yun. Month of April 2024. Kunwari pa silang dalawa na pa-birthday ni Pau kay Miss Garlic. Pero kay Kim talaga yung pa-birthday party na yon ni Pau. Kasi sa January ang birthday ni Miss Garlic. At tapos na. Papunta kasi si Kim ng Siargao para umattend ang wedding ni Angelica Panganiban. At doon siya magse-celebrate ng birthday niya. And another out of dinner with Miss Garlic na sila lang tatlo. That was 2024 and 2025. However, this is the first time na lumabas sila this year. Usually, hindi nagtatagal si Pau sa mga party pagkasama sila ni Kim. Tangay na niya si Kim sa pag-uwi. Ang narinig kong matagal silang umuwi ay nung birthday ni Sir Leo Cayetano at sabay din sila noong umuwi.
at the Alibay na party nila nung December. Sabi nga ni Sir Eric Salot, buti pa si Pau matagal umuwi nung party kasi hindi naman talaga siya nagtatagal sa party. Siguro parang sila na kasi ang host doon sa party na yon. Kasi nagbibigay sila ng prizes dalawa sa mga tao at comfortable si Paulo sa paligid niya. Napakanta pa nga sa banda. So ayun guys, anong inyong masisay tungkol dito? Napaiyak si Kim Chiu sa theme song nila ni Paolo Avellino ay talagang tumama sa puso ng maraming fans, lalo na sa mga Kim Pao supporters na matagal nang sumusubaybay sa bawat galaw at emosyon ng dalawa. Una sa lahat, natural lang na maiyak si Kim kung ang kanta ay may malalim na kahulugan at konektado sa isang proyektong pinaghirapan nila. Ang theme song kasi hindi lang basta musika, ito ay buod ng emosyon, kwento at journey ng mga karakter at minsan ng mga artist mismo. Kung habang naririnig ni Kim ang kanta ay bumalik sa kanya ang mga alaala ng taping days, pagod, pressure at mga eksenang puno ng damdamin, talagang hindi imposible na mapaluha siya. Pangalawa, marami ang nakakakita na ang luha ni Kim ay luha ng fulfillment at gratitude, hindi lang simpleng lungkot. Kilala si Kim bilang isang artist na todo bigay at emotionally invested sa trabaho. Kapag naramdaman niyang nagtagumpay ang isang proyekto, lalo na kung maganda ang chemistry at samahan nila ni Paulo, madaling bumuhos ang emosyon. Para sa fans, ang ganitong reaksyon ay patunay na tunay ang pinanggagalingan ng kanilang on-screen connection. Hindi rin maiiwasan na ikonekta ito ng netizens sa special bond ni na Kim at Paulo. Kahit paulit-ulit nilang ipinapakita ang pagiging professional, may kakaibang lambing at respeto ang interaction nila na ramdam ng manonood. Kaya kapag nakita ng fans na si Kim ay naiyak sa theme song nila, maraming agad ang nagsasabing, may pinanggagalingan talaga yan. Para sa Kim Pao fans, ito ay dagdag kilig at patunay na may lalim ang partnership nila. Hindi pilit, hindi peke. Dagdag pa rito, ang eksenang umiiyak si Kim ay nagiging relatable sa maraming tao. Sino ba naman ang hindi naiyak sa isang kantang may personal na kahulugan? Lalo na kung ito ay sumisimbolo ng isang mahalagang yugto sa career at buhay mo. Kaya imbes na husgahan, mas pinili ng marami na damayan at hangaan ang pagiging totoo ni Kim sa kanyang emosyon. Sa kabuuan, ang pag-iyak ni Kim Chiu sa theme song nila ni Paolo Avellino ay hindi kahinaan. Ito ay refleksyon ng puso ng isang artista na tunay na nagmamahal sa kanyang ginagawa. Para sa fans, isa itong makapangyarihang sandali na lalong nagpatibay sa suporta at pagmamahal nila sa Kim Pao at patunay na minsan ang musika ay kayang magsabi ng mga emosyon na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang masasabi ko sa balitang napaiyak si Kim Chiu sa theme song nila ni Paolo Avellino ay isa itong makabuluhan at natural na reaksyon na lalong nagbigay lalim sa proyektong kanilang pinagsamahan. Sa isang banda, malinaw na ang pag-iyak ni Kim ay hindi scripted at hindi para sa papogi o paandar. Kilala si Kim bilang isang artista na bukas sa emosyon at kapag ang isang kanta ay kumakatawan sa buong proseso ng hirap, pagod at dedikasyon sa isang proyekto, normal lang na maantig. Ang theme song ay parang salamin ng lahat ng eksenang binuo nila, mga linyang binitawan, emosyon na ibinahagi at mga sandaling pinaniwala nila ang manonood sa kanilang kwento. Sa kabilang banda, hindi maikakaila na ang balitang ito ay lalo pang nagpasiklab sa kilig ng Kim Pao fans. Para sa kanila, ang luha ni Kim ay simbolo ng lalim ng koneksyon nila ni Paulo. Hindi man ito diretsahang sinasabi, ramdam ng marami na may espesyal na respeto at tiwala ang dalawa sa isa't isa. Hindi ito agad nangangahulugan ng romantikong relasyon sa totoong buhay, pero malinaw na may emotional synergy silang bihirang makita sa on-screen partners. Mahalaga ring tignan ito sa mas malawak na konteksto ng showbiz. Sa panahon ngayon na maraming proyekto ang pilit at minamadali, ang ganitong reaksyon mula sa isang artista ay indikasyon na may puso ang proyekto. Ibig sabihin, hindi lang ito trabaho para kay Kim, ito ay isang kwentong pinaniwalaan niya. At kapag ang bida mismo ay apektado sa musika ng sariling palabas, mas malaki ang tsansang maapektuhan din ang manonood.
Sa kabuuan, ang balitang ito ay positibo para kay Kim bilang artista, para sa tambalan nila ni Paulo at para sa audience. Ipinapakita nito na ang emosyon sa likod ng kamera ay kasing totoo ng emosyon sa harap nito. At para sa fans, isa itong paalala kung bakit patuloy nilang minamahal si Kim Chiu dahil siya ay totoo, marunong makaramdam at hindi natatakot ipakita ang kanyang damdamin. Ang balitang ito ay hindi lang simpleng na-touch ang artista sa kanta. Ito ay isang makapangyarihang sandali na nagpapakita kung gaano kalalim ang naging epekto ng proyekto kay Kim Chiu bilang artista at bilang tao. Sa industriya ng showbiz na dasang puno ng ingay, intriga at scripted na emosyon, ang pag-iyak ni Kim ay ramdam na totoo at hindi pilit. Iyon ang dahilan kung bakit maraming naantig at nakaramdam ng kakaibang bigat sa balitang ito. Una, kung iisipin, ang theme song ay parang puso ng isang proyekto. Ito ang musika na sumasabay sa bawat eksena, bawat titig, bawat katahimikan. Kapag narinig ito ng isang artista na gumana sa kwentong iyon, natural lang na bumalik ang lahat ng alaala, ang pagod sa taping, ang pressure na galing sa expectations ng tao, at ang responsibilidad na bigyan ng hustisya ang karakter. Sa kaso ni Kim, makikita na hindi lang niya ginampanan ang role, isinabuhay niya ito. Kaya ang luha niya ay hindi lang emosyon, kundi patunay ng buong pusong ibinigay niya sa proyekto. Pangalawa, hindi rin maikakailan na ikakabit ito ng publiko sa partnership nila ni Paulo Avellino. May kakaibang chemistry ang dalawa, hindi maingay, hindi OA, pero ramdam, tahimik pero malalim. At kapag ang isang theme song ay nagiging trigger ng emosyon, malinaw na may emotional investment sa tambalan. Hindi ito agad nangangahulugan ng romantikong relasyon sa totoong buhay, pero malinaw na may respeto, tiwala at koneksyon na bihirang makita sa on-screen partners. Para sa Kim Pao fans, ang sandaling ito ay parang kumpirmasyon na hindi kami nag-i-imagine lang, may lalim talaga. Pangatlo, ang reaksyon ni Kim ay nagpapakita rin ng kanyang pagiging vulnerable, isang katangian na mas lalong nagpapamahal sa kanya sa publiko. Sa kabila ng kanyang tagal sa industriya, hindi pa rin siya manhid sa emosyon, hindi siya nahihiyang umiyak, hindi siya nahihiyang ipakita na naaapektuhan siya ng sining na kanyang ginagawa. Sa panahon na maraming artista ang pinipiling magpakitang matatag at walang pakialam, ang pagiging totoo ni Kim ay isang anyo ng tapang. Dagdag pa rito, ang balitang ito ay nagsisilbing paalala sa kapangyarihan ng musika at kwento. Isang kanta lang ang nakarinig, pero libo-libo ang nakarelate. Maraming fans ang nagsabing kung si Kim mismo ay naiyak, mas lalo nilang naramdaman ang bigat ng kwento. Ibig sabihin, epektibo ang proyekto. Nagawa niyang lampasan ng screen at tumago sa emosyon ng tao. Sa kabuuan, ang pag-iyak ni Kim Chiu sa theme song nila ni Paulo Avellino ay hindi chismis o simpleng balita lang. Ito ay isang emotional highlight na nagpapakita ng lalim ng proyekto, ng kalidad ng tambalan at ng katapatan ni Kim bilang artista. Para sa fans, isa itong dagdag inspirasyon at kilig. Para sa casual viewers, ito ay patunay na may kwentong dapat abangan. At para kay Kim, ito ay isang sandaling nagpapaalala kung bakit siya nananatiling minamahal dahil siya ay totoo, marunong makaramdam at hindi kailanman nawawala ng puso sa kanyang sining. May ilang mahahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang napaiyak si Kim Chiu sa theme song nila ni Paulo Avellino na lalong nagpapalalim sa konteksto nito. Una, ang sandaling iyon ay maaaring ituring na turning point sa public perception ng Kim Pao. Hindi na lang sila basta tambalang may chemistry, unti-unti silang nakikitang bilang mature at emotionally grounded partnership. Ang reaksyon ni Kim ay nagpapatunay na ang proyekto nila ay hindi lang pangkilig, kundi may bigat at lalim na kayang umantig kahit sa mismong bida nito. Ikalawa, mahalagang tandaan na si Kim ay isang artista na matagal na sa industriya at bihira na sa ganitong antas ng karanasan ang ganitong karon na emotional na reaksyon. Ibig sabihin, may espesyal sa kantang iyon, maaaring sa mensahe, sa timing ng paglabas ito sa buhay at karyer niya o sa pinagsamahan nila sa likod ng kamera.
Hindi ito simpleng iyak, ito ay emotional release matapos ng isang mahaba at mabigat na proseso. Ikatlo, sa gitna ng mga intriga at haka-haka na patuloy na umiikot kina Kim, Paulo at sa mga taong inuugnay kanila, ang balitang ito ay nagiging paalala kung ano talaga ang sentro ng lahat, ang trabaho at ang sining. Sa halip na pumatol sa ingay, ang emosyon ni Kim ay nakatuon sa output ng kanilang kinaghirapan. Para sa maraming fans, ito ay tahimik na mensahe na mas pinipili nilang magsalita sa pamamagitan ng kalidad ng proyekto, hindi sa tsismis. Ikaapat, ang pag-iyak ni Kim ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa audience. Kapag nakita ng manonood na ang mismong artista ay apektado sa kanyang ginawang kwento, mas nagiging handa silang pakinggan, panoorin at damin ito. Ito ang uri ng eksenang hindi napaplano pero nagiging epektibong promosyon dahil galing ito sa puso.